Magandang hapon po, ma'am. Narito po ang aking report sa iyong subject. At ang napili kong module ay ang Module 5, pagsulat ng iba't ibang uri ng komposisyon. Pagsulat ng review, hindi katulad ng mga karaniwang ulat, ang mga review ay katatagpuan ng mga personal na palagay, impression at reaksyon na nagsusuri. Makikilala natin ang isang mabuting review kung taglay nito ang mga kadahilanan kung paano at anong uri ng mga katibayan ang binanggit upang suportahan at palakasin ang sinasabi ng manunulat. Maikling kwento, gaya ng karaniwang tawag, ay sanay ng salaysay or narration na may isang kakintalan or single impression. Ang maikling kata ay hindi pinaikling nobela. Hindi rin ito buod ng isang nobela o ng isang kwento. Dumako tayo sa mahalagang sangkap na maikling kwento. Una, paksa. Dapat higit nating naunawaan ang buhay matapos itong matunghayan ang paksa sa isang kwento. Pangalawa, banghay. Ito ang nagtataglay na pagkakabuhol-buhol ng mga pangyayari sa kinakailangan lutasin ng mga tauhan. Pangatlo, mga tauhan. Ang mga tauhan ay nagbibigay buhay sa mga pangyayari sa kwento. Kailangan ang bawat tauhan ay nagpapamalas ng buong katauhan ng tauhan na gustong ilarawan na may akda at kailangan sila larawan ng mga tunay na buhay. Pangapat, tagpuan. Ito ang lugar at panahong pinangyarihan ng kwento. Sa pamamagitan ng tagpuan, nang naging makatotohanan ang kwento. Panglima, simbolismo. Ito ay isang salita, parirala, yugto o pangyayari na tumutukoy sa isang bagay subalit nagpapahiwatig ng isang kaisipan. Pang-anim, ang dialogue o usapan. Sa isang kwento, kailangan ng dialogue o usapan sa isang kwento upang magkaroon ito ng buhay. Pang-pito, tunggalian. Ito ang labanan sa kwento, maging ito ay ang tao laban sa sarili, tao laban sa kapwa, tao kaya ay tao laban sa kalikasan. Pangwalo, mga imahen. Ang kwento ay gumagamit ng mga pahiwatig sa pamagitan ng mga imahen na lalong nagbibigay ng kahiwagaan ng kwento. Narito ang mga katangian ng maikling kwento. Una, isang madulang bahagi ng buhay na tinatalakay. Pangalawa, isang pangmahing tauhang may mahalagang suliranin ilang tauhan. Pangatlo, isang mahalagang tagpo. Pangapat, mabilis na pagtaas ng kawilihan hanggang sa kasukdulang madaling sinusundan ng wakas. Panglima, isang kakintalan. Dumako naman tayo sa mga uri ng maikling kwento. Una, pangkatauhan. Pinakamahalagang nangibabaw sa kwento ang katauhan. Pangalawa, makabanghay. Ang mahalagay ang pagkakabuo ng mga pangyayari. Pangatlo, pangkapaligiran. Ang paligid o isang namumukod na damdamin ang namamayani. Pangapat, pangkatutubong kulay. Ang pamumuhay at kalakaran sa isang puok ang binibigyang diin. Panglima, pangkaisipan. Ang paksa, diwa o isipan ng isang kwento ang pinakamahalaga. Narito naman ang sanaysay. Ang sanaysay o isi ay akdang sulat na naglalaman ng mensahe, pananaw o ideya na may akda tungkol sa isang paksa. Ang layo ng pagsusulat ng sanaysay o kadalasan upang magpahayag ng opinyon o ideya. Narito naman ang mga uri ng sanaysay. Una, formal na sanaysay ay karaniwang nagpapahayag tungkol sa seryosong paksa at karaniwang isinusulat na may taglay na maging pag-aaral at
na naliksik ng mga na may akda. Pangalawa, di formal na sanaysay ay maaaring tungkol sa karaniwang mga paksa, personal na pananaw o mga sulat na naglalayong makapagbigay aliw sa mga mambabasa. Dumako tayo sa mga bahagi ng sanaysay. Narito ang simula. Dito karaniwang naglalagay ng pang-akit atensyon ang nagsusulat ng sanaysay. Katawan o gitna. Dito naman nakalagay ang malaking bahagi ng sanaysay. Dito na isasaad ang mga mahalagang impormasyon o ideya ng may akda tungkol sa paksa. At panghuli, ang wakas. Ito ang pansarang bahagi ng sanaysay. Dito maaaring magsulat ng konklusyon, buod ng sanaysay o mensaheng habilin ng manunulat sa mambabasa. Narito naman tayo sa ang dula. Dula ay isang hakdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal sa pamagitan ng pananalita, kilos at galaw ang kaisipan na may akda. Ayon kay Aristotle ay isang sining na panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Mga bahagi ng dula. Una, yugto. Ang bahaging ito ay ang pinanghahati sa dula. Inilaladlad ang pagmukhang tabing upang magkaroon ng panahong makapahinga ang mga nagsiganap, gayon din ang mga manunood. Pangalawa, tanghal. Ang bahaging ito ang pinanghati sa yugto kung kinakailangan magbago ng ayos ng tanghalan. Pangatlo, tagpo. Ito ang panglalamas-pasok sa tanghalan ng mga tauhang gumaganap sa dula. Narito naman ang mga uri ng dula. Una, trahedya. Sa dulang ito'y may mahigpit tunggalian. Mapupusok ang mga tauhan at ginagamit ng masisidhing damdamin. Pangalawa, komedya. Ang uring ito nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo. Pangatlo, melodrama. Ang dula ay nagwawakas ng kasiyasiya sa mabubuting tauhan, bagamat ang uring ito'y may malungkot na sangkap. Pangapat, parsa. Ang layunin ng dulang ito magpatawa sa pamagitan ng kawili-wili na pangyayari at mga mananalitang lubhang katatawa. Panglima, sanity. Ang pinakapaksa ng uring ito ay ang karaniwang ugali. At ang panghuli, ang tragicomedya. Kung magkahalo ang katawanan at kasawian, gaya ng mga dula ni Shakespeare na laging may mga tauhang katawa-tawa tulad ng payaso para magsilbing tagapagpatawa. Dumako naman tayo sa sangkap ng dula. May tatlong sangkap ito: simula, gitna at wakas. Ang dulang pangradyo, ito ay isang uri ng dula na isinasagawa o isinasadula sa radyo. Dito ang busis lamang ng mga tauhan. Sa isang dula ang maririnig mo at mga iba't ibang tunog katulad ng yabag ng mga tauhan, kalansing o tunog ng mga kagamitan na kanilang hinahawakan at iba pa. Ang tula. Ang tula ay kagandahan, diwa, katas, larawan at kabuuang tunong karingtang makikita sa silong ng alimang langit by Inigo E. Regalado. Sangkap ng tula. Una, sukat. Tumutukoy sa bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Ang karaniwang gamitin ng sukat ay 4 pantig, 8 pantig, 24 na pantig. Pangalawa, tugma. Ito ay ang pagkakasintunugan ng huling pantig sa bawat taludtod. Pangatlo,
makabuluhang diwa. Ito ang pangkalahatang tema o kaisipan na ipinapahayag ng tula. Pang-apat, kagandahan o karingtan. Makakamit ang kagandahang tula sa tulong ng sangkap ng tula na lalong magpapalutang sa kagandahan ng pagpapahayag. Narito naman ang mga uri ng tula. Una, tulang damdamin o tulang liriko. Mula sa pangalan ng uri, ito ay sumasailalim lamang sa mga damdamin ng makata o sumusulat ng tula. Iba't ibang uri ng tulang liriko. Una, awit. Ito ay isang tula na may tiga-apat na taludtod bawat saknong. Sunito. Ito ang isang mahabang tula na binubuo ng linya. Sunito. Ito ay isang mahabang tula na binubuo ng 14 na linya. Uda. Nakatuon naman sa pagbibigay ng papuri o dedikasyon sa isang tao, bagay o anumang element ng uda. Pangapat, elihiya. Isang uri naman na malungkot at pagdadalamhating basahin ang elihiya. Panglima, dalit. May timang kamatayan o pagluluksa. Panganim, tulang pasalaysay. Ito naman ay nakatuon sa pagkukwento o pagpapakita ng balangkas ng isang pangyayari. Pangpito, epiko. Ito ay isang napakahabang tula. Isang uri ng kwento tulad ng mga nobela na nakasulat ng patula. Pangwalo, awit o korido. Ito naman ay karaniwang may 8 sukat o kung minsan ay hindi sinusunod. Pangsyam, karaniwang tulang pasalaysay. Ito ay pagsasalaysay pa rin naman ng isang pangyayari, ngunit nakatuon na lamang sa mga pang-araw-araw na karanasan o pakikipagsapalaran ng isang tao. Pang-10, tulang patnigan or Justic Poetry. Ito naman ay isang uri ng tula na nakatuon sa pagbibigay ng damdamin habang mayroong kapalitan ng opinyon o kuro-kuro. 11, balagtasan. Ito ay pinangalan kay Francisco Balagtas Baltasar. Ito ay isang uri ng pagkakatalo ng 2 o 3 manunula sa isang paksa. 12, karagatan. Ito ay isang uri naman ng paligsahan sa pagtutula. Kilala rin ito sa tawag na libangang tanghalan. 12, duplo. Ito ay isang naman paligsahan sa pangatwiran sa anyong patula. 13, flip-top or battle rap. Isang modernong uri ng balagtasan ang flip-top kung saan nagsasagutan din ang dalawang panig patungkol sa isang paksa. At panghuli, tulang pangtanghalan o padula. Ito ay mga piyesa o tulang itinatanghal sa mga dulaan o teatro. Narito naman ang slogan. Sining ng matalinong paglikha, parirala ang slogan. Hatid nito ang mga angking kaibahan at nakikitang kalamangan sa iba. Kapansin-pansin sa pagsulat ng slogan. Ang pagiging maikli nito may tugma, minsan may halong biro, at kadalasang may kislap ng katalinuhan, panretorika upang hindi malimutan. Narito ang klasifikasyon ng slogan. Una, slogan panglarawan ng gamit ng produkto. Pangalawa, slogan nagpapahiwatig ng kahalagahan ng natatanging kalamangan. Pangatlo, slogan humihikayat na gamitin ang produkto. Pang-apat,
slogan lumilikha ng katagan ng kumpanya. At panghuli, slogan laban ng mga pamalit o piki.